Okay. Ah, pag-usapan natin ngayon itong third impeachment complaint ay final na, no? Kanina o kahapon, no? Kasi ano na ngayon February 10 na ngayon, February 9 final na nila kanina. Ipapakita ko mismo sa inyo kung sino-sino itong nag-file ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Okay? Ang nakikita ko ay medyo meron pong kadramahan itong ginawa nila ni Dilima. Okay? Papakita ko rin yung video na ako po'y talagang nakukurnihan sa kanilang ginawa. Sobrang drama ang kanilang ginawa. Na totoo lang. Sobrang drama. Ay nako, ewan ko na lang ha, ewan ko na lang. Kayo nang humusga, mamaya ipapakita ko. Pag-usapan rin natin itong interview nitong si Attorney Rowena Guanzon dito kay Karen Davila. Grabe ang mga banat ni Attorney Rowena Guanzon. Talagang halos lumabas ang mata ni Karen Davila. Talagang na-shock si Karen Davila. Kasi na-real talk. Na-real talk si Luistro at si Riza Hontiveros sa mga banat nito ni Attorney Rowena Guanzon. Mamaya ipapakita ko yan kasi grabing mainit na interview yun ha. At heto, pag-usapan rin natin itong video ni Bong Revilla na transfer na nagpakita si Bong Revilla sa kanyang posas, no? Talagang maraming binabati ko si Bong Revilla na drama, ganun. Mamaya ipapakita ko rin yan, no? At pag-usapan din natin again si Attorney Rowena Guanzon. May point naman si Attorney Rowena Guanzon dito patungkol kay Martin Romualdez na nagpaparamdam na naman si Martin Romualdez kasi medyo humuhupa na yung issue patungkol sa flood control laban sa kanya. Ngayon nagpaparamdam na naman si Martin Romualdez, no? Dahil sa third impeachment complaint. Kasi ano rin plano rin itong tumakbong presidente itong si Martin Romualdez. Kaya nagpaparamdam na at sinabayan baka tutulungan na naman niya itong third impeachment complaint laban kay VP Sara. Okay? So, yun po ang mga pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Pero guys, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan at marami po ang makaparticipate sa comment section sa mga tinalakay natin. Okay? Like and share na. And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na kayo kasi kung nakasubscribe kayo sa akin, lagi kayong updated sa ating mga trending na mga balita. Okay? At imagine kung yung subscription na yan, walang bayad yan. Okay? Hindi yan kagaya ng Netflix. Hindi yan kagaya ng wala namang bayad ang subscription ha. If you want, kung nagustuhan nyo, ma-update kayo. Okay? Eto, unahin muna natin itong mainit na interview ni Attorney Rowena Guanzon dito kay Karen Davila. Okay? Panoorin ninyo ha, paano niya binanatan si Luistro at si Riza Hontiveros. Sapul na sapul. Ito. Panoorin natin. Ano ang masasabi ninyo doon? Grabe naman, ang OA naman nitong si Karen mag-interview, no? Pero na-shock siya dito sa mga banat ni Attorney Rowena. Play. Sa House Committee on Justice? How they handled? Si Luistro pa ang chair. Isa pa yan. Dapat mag-resign yan Grabe yan si Luistro. Grabe yan, pro-Martin, pro-Vivian. May AX, TAX dahil sa speaker. May ganito, bilyon dahil sa speaker. Kulang lang sabihin, may ulan, may lindol, may baha dahil sa speaker. This is the same Congresswoman Luistro. Ito si Luistro. Halatang halata kasi si Luistro na
tuta rin ni Martin Romualdez. At syempre, ang isang tao, kung mabigyan mo ng pabor, kasi sa pagkakaalam ko, itong si Luistro, pinupuri itong si Martin Romualdez. Kasi nakaka-benefit siya kay Romualdez eh. Alam nyo, kapag ikaw kaalyado ka ni Romualdez, nung time na speaker pa si Romualdez, mabibigyan ka talaga ng budget. So, syempre, kung mabibigyan ka ng budget, mabibigyan ka ng pera, makatulong ka na sa inyong mga constituents, di ba? So, kung makatulong ka na sa inyong constituents, edi syempre, lalakas ang kandidatura mo sa susunod na eleksyon. Kasi yan eh, maalala yan ng taong bayan na si Luistro nagbibigay ng mga ayuda, mga AX, mga ganon. Hindi pinuri ni Luistro, di ba? Ang nangyari, kahit alam na sablay itong si Martin Romualdez, puri rin siya ng puri. Kasi itong si Luistro, hindi na nag-iisip ba? Halata mo talaga sa kanyang galawan sa House of Representatives na bias talaga. Tingnan nyo paano nila binasura kaagad yung impeachment complaint laban kay BBM. Di ba? Pero yung impeachment complaint ni VP Sara, wala siyang imik. Mas gusto pa nilang papasayo, no? Yung impeachment complaint ni VP Sara. Tapos, ibinulgar pa ngayon ni Attorney Rowena Guanzon sa another issue patungkol po sa husband o asawa ni itong si Congressman Luistro. Okay? Ito yung banat niya dyan. Grabe yan, pro Martin, pro Vivian. May AX, TAX dahil sa speaker. May ganito, bilyon dahil sa speaker. Kulang lang sabihin, may ulan, may lindol, may baha dahil sa speaker. This is the same Congresswoman Luistro who admitted that she hid her husband who was accused of rape. He was accused of rape. Dapat nag-surrender siya. Tingnan mo si... Kasi may kaso itong asawa ni Luistro. Alam nyo na, yung sinabi niya. At syempre, si Luistro, lawyer siya, tinatago raw niya yung kanyang asawa. So, kitang-kita mo sa mga galawan ni Luistro na umaabuso sa ating batas. Ngayon, sa mga constituents ni Luistro, ang tanong ko sa inyo, tama ba itong mga ganitong bagay? Iboboto nyo pa ba itong babaeng ito? Hindi na to dapat iboto eh. Di ba? Kasi po, lawmaker siya, pero siya rin yung nagva-violate sa mga batas natin. Sobra po nakakaya. Hindi po siya good example ng isang congresswoman. Rebilla, di ba nag-surrender siya? Ito, rape non-bailable. Sabi niya, sa akin yun ang tama eh. Anong klase abogada ka? Abogada ka? Dati ka pa daw piskal? Accused of rape ang asawa mo, hindi mo pinasurrender? Correct. May dapat sa'yo ma-disbar, Congresswoman Luistro. Diba? Imagine that one. Sinabihan pa nga siya, dapat sa'yo ma-disbar ka. You are practicing law. Pero ikaw rin naman yung lumalabag sa batas ng Pilipinas. Kung naniniwala ka na walang sala yung asawa mo, talagang isurrender mo yan sa batas natin. At hayaan mo na yung batas natin ang humusga. Bakit mo tinago yung asawa mo? Di ba? Heto yung video na umamin siya na tinago niya ang kanyang asawa. Ito. Malabas lagi yung fabricated cases of rape ng asawa ko. With the branding that tinago ko ang asawa ko, Yes. I evaded the law. That's what's going around. Kasi kung tayo po ang ipa-judge, no?
hindi tayo maghuhusga sa asawa ni Luistro kung ginawa talaga niya yung krimen na yon. Kasi we are not here to judge people. Kahit nga galit tayo kay Luistro, hindi naman natin kaagad huhusgahan yung asawa niya na talagang ginawa niya yung krimen na yan. Ang sa akin lang, kung meron pong reklamo laban sa iyong asawa, huwag mong itago. Ibigay mo sa mga authorities at hayaan na yung ating batas na manghusga laban sa kanya. Pero you are practicing law, lawyer ka, dati kang piskal, pero tinago mo sa batas natin yung asawa mo. That's a big disgrace. At hindi ka pa na-disbar niyan, ha? Hindi ka pa na-disbar niyan. That here you are holding people to account, and yet you told your husband to hide and not face these charges when they were filed against him. Talaga bang tinago niyo yung asawa niyo? Yes. Yes! Tinago niya. Inamin niya in front of the camera. Ako naiintindihan ko na mahal mo ang inyong asawa. Pero bakit? Lawyer ka, dati kang piskal. Pero, iniiwasan mo yung batas? Ha? That's really, a disgrace sa iyong pagka-lawyer at sa pagka-being piskal mo. Meaning to say, ikaw, lumalabag ka sa batas. Bias ka na type of lawyer o piskal. Nakasisira yan eh. Tinawanan lang natin pero nakakasira yan ng credibility mo. Ikaw, sasabihin ng ibang mga lawyer, pwede pala yung ganun? Iiwas lang tayo sa batas? Anong sasabihin ng ibang lawyer? Di ba? Si Luistro nga, umiwas sa batas. Tinago niya yung asawa niya sa batas. Di ba? So, anong masasabi natin dito? Anong nakikita natin dito? Parang yung batas natin, pinaglalaruan lang natin. Tama ba yung sinabi ng iba na ang batas ng Pilipinas ay para lamang sa mahihirap? Siguro sa panahon po ng Administrasyong Marcos ngayon, ang batas natin ay para lamang sa mga mahihirap. Pero kung sa mga mayayaman, tinatago lang nila. Iiwasan ang batas kasi mayaman eh. Pero yung mga kawawa, yung mga kinakaladkad din nyo yung mga pobre nating mga mamamayan. Di ba? Talagang dinadakip nyo. Di ba? So, ang sa akin ba, dito, nung panahon po ni former President Duterte, ito yung mga ayaw ni Tatay Digong. Yung mga mahihirap, inaapi. Tapos yung mga mayayaman, umaabuso sa batas. At si Luistro ang isa sa mga example niyan na umaabuso sa batas natin. Di ba? Tinago ko po ang asawa ko. It is because I needed to step back. Pero ma'am, baka kasuhan kayo ni Congresswoman Luistro of slander right now or libel, destroying her reputation. Congresswoman Luistro! Make my day. Balikan natin ngayon ang impeachment complaint. Dami lang naman yun. That's a dummy complaint. Yung sabi nga ni Congressman Erice, that lawyer is the lawyer of Lisa Marcos against Glenn Chong. Paano kami maniniwala dyan? They just did that para mabar yung any other complaint. Nag-file pa rin ng Makabayan. Yan naman ang gusto ko sa Makabayan, consistent. BBM resign, Sara resign. Etong si Risa Ontiveros ng Akbayan Dati, never again. Ngayon, why not? Maririnig mo ba siya? Nagsasabi ng BBM resign. Kabayan is consistent. Diyan ang mga kasama ko noon sa UP. Kabatch ko yan si Lisa Masa. At least, prangka ito si Attorney Rowena Guanzon na
itong si Riza Hontiveros, walang prinsipyo sa buhay. Kung ano yung mga sinasabi noon, kinakain lang nila ngayon. 'Di ba? Sa previous vlog ko, anong sinabi ko sa inyo? Dati, sinabi nilang magnanakaw si BBM. Sinungaling si BBM. Okay? Yung patungkol po sa magnanakaw, yung mga kaalyado nila ang nagsasabi niya na hindi particularly si Riza Hontiveros. Pero yan po ang kanilang branding ba? Noon, di ba, 2022 election, magnanakaw yan. Yung mga placards nila noon, magrarally sila. Magnanakaw si BBM. Sinungaling si BBM. Kawatan yan. Pero ngayon, gusto nang makipagsanib puwersa. Gusto nang makipagkaalyado. Para lamang manalo sa eleksyon. Ang kay Rowena Guanzon, mas na-appreciate niya yung ginawa ng Makabayan Black kasi consistent sila. Noon hanggang ngayon, ayaw pa rin nila ni BBM. Parang sinabi ni Atty. Rowena Guanzon na kung BBM resign ang mga sinisigaw nila noon o ayaw nila kay BBM noon, hanggang ngayon, yun pa rin ang Makabayan Black nag-file ng impeachment complaint, di ba? So, yan ang kaibahan. Kaya nga sabi ko sa inyo, no? Yang mga ugali ng mga dilawan kagaya nito na Kiko Pangilinan, Riza Hontiveros, ito yung mga politician na hindi natin dapat iboto. Nakakasuka. Yung bang tipong politician na sarili laman po ang kanilang iniisip, na kapag nasa pwesto na sila, congressman na sila o senador na sila, okay na. Pabayaan na yung taong bayan. Sarili na nila ang iniisip nila. Masaya ang buhay ko bilang senador. Masaya ang buhay ko bilang congressman. Kasi nakuha ko na. Binola ko na yung taong bayan na makuha ko yung boto nila. Hindi pa kagaya ng mga Duterte na, si Duterte pa nga, sabi niya noon, ayokong magpresidente. Pero pinipilit ng taong bayan na maging presidente siya. Panahon na presidente na siya, bumabawi siya sa taong bayan. Okay, binoto niyo ako. No? Nandito po ako ngayon sa posisyon na ito dahil sa inyo. Isusukli ko sa inyo lahat. Tutulungan ko kayo, ipoprotektahan ko kayo, lahat ng mga abuso dito sa gobyerno natin. Sisibakin ko, paparusahan ko. Hindi man siguro lahat, pero at least ginagawa niya, ginagampanan niya. Hindi kagaya ng mga dilawan na ito. 'Di ba? Consistent yan. Di ba? Akbayan gusto nila, Sara i-impeach, tsaka na lang daw labanan si BBM. What kind of thinking is that? Anong klaseng strategy yan? I think ang gusto talaga nila Kaya pa napaghalataan kayo ng taong bayan, itong mga akbayan ba, mga dilaw, napaghalataan kayo ng taong bayan na yung mga galawan ninyo is for yourself. 'Di ba? Dapat yung prinsipyo nyo, naka-maintain sana yun. Kaso walang mga prinsipyo. Mga bastos lahat mayari is the BBM gang will support her either as vice president, di ba? Pero dreaming na yan na tatakbo sa president dahil hindi tatakbo ang BBM gang. Mas gwapo naman si John Vic Remulla kaysa kay Lamas. Tatakbo yun. Sabi mo, na-shock itong si Karen Davila. Kasi si Llamas, nalilink ito kay Hontiveros. Si Llamas, sobrang pangit yung mukha. Syempre si John Vic Remulla, may may kagwapuhan rin. Kino-compare ngayon yung mukha. Ito naman si Atty. Rowena. Sa sobrang prangka ni Rowena, wala na. Nahulog sa bangko itong si Karen Davila. Sabi mo man, bardagulan. Bakit? Bakit kayo magagalit sa akin? I'm a private citizen. Sue me. What can the president do
in the last 2 years of his administration that would really make a difference? Kasi naging whistleblower siya, siya naglabas nung mga Imagine that one, presidente naging whistleblower. Ganyan kababaw. Ganyan kababaw ang presidente natin. Eh. Naging reporter nga si Bibi. Ewan ko na lang. yung mga flood control. Hindi totoo yan, ma'am. Because I think, eto na naman, prediction ko to, kaya makinig kayo lagi sa akin. Tunay akong analyst. Sa first 3 years nila, ang plano nila is kaukaw ng kaukaw. Nakaw todo-todo. And they use the budget. That's why, yung yan mortal sin nila to our democracy is that they used Congress to loot our taxes. Mortal sin yan. At ngayon, hindi nakukulong. Walang nakukulong. Si Revilla nakulong. Ano ba yan? Palit ulo? Oo nga eh. 'Di ba? Yan ang nakapagtataka. Itong, sabi niya, ito, i-emphasize ko lang sinabi niya, itong administrasyon na ito, na very obvious na alam ng taong bayan na nagnakaw ng limpak-limpak na pera, hindi nakukulong. Pero itong si Revilla, nang walang clear evidence, yun pa yung nakulong ngayon. Imagine that one. Hindi. 2 years to go. Dapat ipakulong ni BBM si Romualdez para tumahimik ako. At tumahimik yung mga tao who are supporting me. Bakit si Saldico ang binabanatan nyo? Sinasabi na ni Saldico na ang mastermind si Martin Romualdez na nagati siya ng pera doon at kay Bongbong. Pinalayas nila kasi, ayaw nilang magtestigo. Ngayon, gusto na magtestigo, ayaw naman nilang pabalikin. Kunyari lang yun. Bakit? Di ba? Nakapagtataka nga eh. Nung si Teves, syempre, kaaway nila si Teves sa politika. Nung may kaso si Teves, atat na atat silang hinanap si Teves at gustong pabalikin dito sa Pilipinas. Ngayon, si Saldico na gusto ng tumistigo sa pagnanakaw di umano ni BBM, ni Liza Marcos, ni Sandro Marcos, at itong si Martin Romualdez ay parang baliwala lang sa kanila. Nasaan na si Saldico? Ayaw nilang pabalikin dito kasi ayaw nilang pabalikin dito because matutuklasan ang kanilang mga kabalastugan. O kung gusto man nilang makita si Saldico, this is my own analysis na. Kasi nabanggit yon ni John Vic Remulla na siya pa mismo ang sumundo ni Saldico para raw safe si Saldico. Yan, nakakatakot yan. Sa totoo lang. Kasi pwedeng merong negotiation na mangyayari. Okay? Sasabihin ni bago tayo lumapag sa Pilipinas, may bilin ng presidente sa akin. Magpakulong ka na lang. Tapos papalanulin lang natin yung kaso mo. Pwedeng ganun eh. 'Di ba? Pero iniisip siguro ni Saldico na wala na. Humupa na yung power ni BBM. Nag-negative na 3 na ang trust rating. So there is a big tendency na wala na. Tatalo na naman itong si Saldico sa kabilang barko. 'Di ba? Delikado siya. Delikado siya ngayon si Saldico. It's either gurgurin siya ng administrasyon. Analysis lang na pwedeng mangyari. Gurgurin ba siya ng mga kongresista na ine-expose niya? Hindi natin alam kung sino. Basta posible yung mangyari sana hindi naman. At kung ganun, ay delikado rin siya na kapag makulong siya ay talagang matalo siya sa kaso at habang buhay siyang makakulong. So, ang iniisip ngayon ni Saldico, it's much better na magtago na lang ako. Diba?
si Senate Torpeng Lacson sa Blue Ribbon, in-invite si na testify by Zoom, si Saldico. Nung lumabas na sa ibang network yung part 1, part 2, part 3 ni Saldico, ayaw nang ipatestify doon by Zoom. Ano ba talaga, Senator, ang rules dyan sa Isa pa Blue yan, si Ribbon Lacson. Committee? Ha? Dapat what is good for the goose is good for the gander. Di ba? Ganun lagi mga Inglesero. Bakit naman ganun? Dapat pinatestify nyo na. Kasi kung pinatestify nyo yun, di part of the records na yun ng Senado, ang sasabihin niya na naghatid siya ng pera sa kay Romualdez at sa bahay ni Bongbong at sa Malacanang. Ang sinasabi mo, whistleblower si Bongbong, that's not true. He admitted there was a U.S. State Department report saying that... Di ba? Kung mapapansin nyo itong si Karen Davila, kapag kaya niya ang kanyang ini-interview, di ba? May konting banat yan. Kapag kaya niya ang kanyang ini-interview, papahirapan niya sa mga hard questions niya. Pero ngayon dito, nakatutok si Karen Davila. Parang sinabi niya, mahirap kalabanin itong babaeng ito kasi prangkang-prangka at may point at may argument talaga, yung mga may laman yung sinasabi. Hindi mo basta-bastang ma-debate ang kanyang mga argumento. Kasi may point. Tulala si Karen. Hindi niya na hindi niya na kayang magbigay ng mga hard questions. The corruption in the DPWH is massive. That's why he did that. At saka, yun na nga, ang analysis ko, na 3 years, come, and then on the 4th year, look like a hero. Hero Tama. ba siya? Naniniwala ba kayo na posibleng makasuhan at makulong si Martin Romualdez? Pwede. Kasi bakit nila pinakasuhan si Revilla at pakulong nila? Bakit hindi? Di ba? ICI Correct. also... Di ba? Very unfair talaga. Kasi pinsan ka ng Pangulo, hindi ka talaga nakasuhan. Pero itong si Revilla, trinahidor ni BBM. Binudol ito ni BBM eh. Imagine itong si Revilla, kaalyado ito ni BBM sa panahon ng kampanya sa 2025. Itong Revilla rin na ito, kalaban ito ng mga Rimulya. Siyempre, anong ginawa? In order for them to succeed in the next election, sisiraan ang kanilang rival sa politika. Yan ang iniisip ngayon ng mga political analyst at taong bayan, na ganyan po ngayon. At least wala na ang mga Revilla, mananalo na sila sa kanilang ano ba yung lugar na yun? Sa Cavite yata yan, di ba? Yun lang ang problema kasi sabi nila i-livestream nila, hindi nila livestream. Correct. Kawawa yung ICI. Sinabi ko na when I was in Europe, mag-resign na kayo, mga inutil kayo. Naiwan na lang ngayon si former Justice Andy Reyes. I mean, hindi naman siya makaresign, di ba? Di ba? Technically, that is already inutil. Anong nakikita niyong kalalabasan ng buong flood control hearings? Ang hearings na yun ng ICI, it was done to pacify us. That's why I said in the first place, ano yung ICI na yan? Si Bongbong din naman nag-appoint dyan. Siya naman namili ng mga tao. Correct. Sino una nag-resign? Di ba? Yung accountant? Yung accountant nag-resign Di ba? Ngayon, si Justice Reyes na lang naiwan. Because, how can I believe na yan? Kung si Justice Davide kaya nilagay mo doon, baka maniwala pa ako. Di ba? I'm nothing against Justice Reyes. Pero alam ko naman na former ES Bersamin also partly chose the members there. Di ba? At tapos nadawit siya, si ES Bersamin, Chief Justice, nag-resign siya. Kasi gagawin siya sangkalan. Di ba? Chopping board. Grabe. Yeah. It's
falling eh. Di ba? The boat is sinking. Di ba? The boat is sinking. Alam nyo, tumpak na tumpak lahat yung mga banat ni Attorney Rowena Guanzon. Kanina, nilabas ito. Just in, third impeachment complaint has been filed against Vice President Sara Duterte. The complaint was endorsed by mamamayang Liberal Party list Representative Laila de Lima. Party list ha. Itong Liberal Party. Third impeachment complaint filed against VP Sara. Binalita ito ng Inquirer. Okay? So, tiningnan ko yung video dito. Ito yung video niyan. Sabi, kayo nang humusga kung gaano po kadrama sila. Kung nagdadasal pa silang, may padrama-drama pa silang dasal-dasal na going to the impeachment complaint office. Tingnan nyo ha. Ang korne, ang drama. Ito mga taong ito, ewan ko na lang. Yan ha, nagfa-file sila ng impeachment complaint. Kailangan ba talagang magdasal kayo? Hindi na niyo na ginalang ang ating Panginoon? Hindi niyo na ginalang ang ginamit niyo pa yung mga madre, oh. Bakit kailangan magdasal? 'Di ba? Para magmukha kayong kaawa-awa? Para sasabihin ng taong bayan na, heto yun si Dilima. Birhen na birhen yung mukha. Anghel na anghel yung mukha. Pero, Dayan Junel naman. Di bagay sa'yo. Di ba? Dahil Junel yung nakatatak sa taong bayan laban sa'yo, tapos hahawak ka ng dalawang madre, magdasal-dasal, going sa impeachment. Ang drama, ang korne. Lumang tugtugin, lumang strategy talaga. Alam nyo, sa totoo lang, pinagtatawanan kayo ng taong bayan, sa totoo lang. May maleta pa. Papel na naman yan. Diba? Anong masasabi nyo doon? Kayo nang humusga. Ay nako, ewan ko na lang. Ang gulo-gulo na ng Pilipinas. Heto pa sila, nagdadrama pa. Heto rin yung video kung saan nagpakita ng posas itong si Bong Revilla at sinabi niyang laban. Kayo nang humusga dito. Kailangan ba talagang ganyan? May choreography pa? Kumusta po kayo, sir? Laban lang. Laban lang. Sa totoo lang, no? Honest, reaction ko dito. Hindi man ako fan dito ni Revilla. At galit rin naman tayo dito kasi mga kakampi ito ni BBM nung panahon ng eleksyon. Pero sa tingin ko I might be wrong on this, I might be correct, pero sa tingin ko parang binibiktima siya. Para bang binigyan siya ng kasalanan.
na hindi naman niya kasalanan. Yan ang ano ko. Kasi kung i-analyze mo, dati na itong nakulong about graft and corruption. Tapos nakalabas. So I don't think na ikaw, no, kung how many years ka sa kulungan, magre-reflect kaya ikaw, di ba, na ito yung you want to live in peaceful life. So, I don't think na gagawin niya ulit kung ginawa niya yan dati. Hindi ko talaga maintindihan. Parang, hindi ko maniniwala. Sir, ano gusto niyo sabihin sa mga taga-suporta ninyo? Oo, tinatakpan nila si Revilla. Akala mo naman may babaril dyan. Sinong babaril dyan? Walang tao dyan. May prayer rally kagabi, sir, eh. Sa Cavite. Tinatakpan, no? Tinatakpan. Akala mo naman, mga reporters yan, hindi yan sasaktan. OA naman. Sir, kay Bernardo, sir, may gusto kayo sabihin. Senator. Di ba? Kayo nang humusga dyan. Di ba? Ay, nako, Pilipinas. Ewan ko na lang. Ito, last na banat ni Attorney Rowena Guanzon na itong si Martin Romualdez nagpaparamdam na naman. Bakit kaya? Ito, pakinggan nyo si Attorney Rowena Guanzon. Ano ang masasabi ninyo? Ay, hindi pala yan. Wait. Yan. Bakit ngayon bumalik si Martin Luther King Romualdez? At nagsasamba na naman sina Loistro et al. Andyan na ang kanilang puon ng flood control kickbacks. Bakit ngayon siya bumalik? Kasi impeachment na naman. Talagang hindi pa na hinto itong ambisyon ni Martin Romualdez na siya ang magiging sunod na presidente kay BBM. Mga kababayan, bantayan nyo ito si Martin, magnanakaw ito. Inhibit nga si Sandro as majority leader, balik naman si Martin. Ano ba BBM? BBM gang, talagang ginagago nyo kami, ha? Ginagago niya na talaga kami. Dapat si Sandro mag-resign as majority leader. Kasi kung talagang gusto niyang maging mukha siyang fair, edi mag-resign siya. At lalo na yan si Congresswoman Loistro na nagsasamba kay Martin Luther King Romualdez, dapat mag-resign din siya as chair of the Justice Committee para ma-assure naman tayo mga Pilipino na this impeachment is going to be fair. Fair to the people, fair to the respondent, Vice President. Total, na-dismiss na naman nila yung kay BBM eh, di ba? Eh, syempre dinismiss nila. Ano pa nga ba? Hindi naman tayo tanga, di ba? Mga kababayan, ginagago tayo nito ng BBM gang at ni Martin Romualdez eh. Kaya, sige lang. Laban lang tayo. Hanggang 2028 pa ito. So, ito, ang administrasyong Marcos, isa lang masasabi ko, bias. At klarong-klaro sa taong bayan na yung mga kaalyado niya, yung mga pinsan niya, yung mga kadugo niya, hindi talaga yan makukulong. Pero yung mga kalaban sa politika, yun ang mga pinanggagawa nila ng kasalanan. Kaya, taong bayan, sukang-suka na sa administrasyong Marcos. At naghihintay na ang taong bayan na mapalitan si BBM ni Vice President Sara Duterte. Wala na. Ano na yan?
wala nang future ang mga Marcos. Kaya nga, sabi ni Manang Aimee, wala, sinira ni BBM ang pagkakataon na ibalik nila ang kanilang pangalan. Okay? So, ayan guys, no? Mag-comment, mag-react po kayo at babasahin natin yan sa comment section ang inyong opinion patungkol sa mga tinalakay natin. At paki-like, paki-share itong video na ito at mag-subscribe, follow sa mga first time lang nanood dito sa akin channel. Okay? Para updated sa mga trending na balita. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.